sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya na iniwan ng iyong anak na si Jesus para sa amin bilang alaala ng kanyang pag-ibig na walang hanggan. Tinawag mo kami para maglingkod at manguna sa Eukaristiya. Linisin mo kami sa aming mga kasalanan. Dalisayan mo ang aming mga hangarin at gawin mo kaming karapat-dapat na daluyan ng iyong mga biyaya. Nawa ang aming abang paglilingkod sa iyong dambana ay maghatid ng mga pagpapala sa aming pamumuhay at kabanalan sa aming pamayanan. Nawa ang pakisang ito sa mapagligtas na biyaya ng Eukaristiya ay magpayabong sa buhay ng sambayanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita at ng paghahati ng tinapay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo po na.
Ang ating pong family opera ngayon ay sina Mr. and Mrs. Wilfredo and Evelyn Morales. Sama din po natin sa intensyon para sa kaluluwa ni Nelson Bago, Marina Bago, Leonora Sagon at Salvador Bago, alay ng Basit family. Ganon din po pasasalamat sa mga biyaya at kagalingan na natatanggap, alay ni Adoracion Isles. Sama din po natin para sa kaluluwa ni Tomas Basit, Rafael Basit at Leonida Basit, alay ng Basit family. Ganon din po, isama natin pasasalamat sa mga biyaya at natatanging kahilingan, alay ni Cleo Marquez. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo sa 40 araw ng paghahanda. At ang tema po natin, tayo'y naging bagong nilalang at kaibigan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang magmimisa po sa umagang ito ay si Reverend Father Romel Camuñas. At bilang panimula, magsitayo po ang lahat at sumabay tayo sa pag-awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. At ang linggong ito ay tinatawag na Laetare Sunday. Magalak sa 4 na pong paghahanda sapagkat matapos ang 4 na pong ito ay pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya naman sa linggong ito, tayo'y magalak. Sa banal na pagdiriwang na ito, isama din natin ang ating mga personal na intensyon. Gayon din ang intensyon ni Maria Marife Holgado Biscotio na siyang sasailalim sa pagsusulit para sa board exam ng Doctor of Medicine. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkalipin niyo sa Ehipto. Samantalang nasa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho, ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Paskwa nung hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inanin nila sa lupaing yaon, sinangag na trigo at tinapay na walang libadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pagulan ng mana. Kaya mula ng taong iyon,
pagkain hinaani sa Kanaan ang kanilang ikinabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y nililigtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. At nililimot na niya ang Kanyang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't akong sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo. Sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pabunyi sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon.
Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain, kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ng anak na panganay, umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamuamo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ano ba ang kasalanan? Siguro ang ilan sa inyo, sa mga magulang, ay nakaranas na layasan ng kanilang mga anak. O sana naman walang nakaranas dito na layasan ng kanilang mga anak. Kalimitan, kapag ginagawa ng anak yan, pwedeng dahil nagtampo, pwedeng nagre-rebelde. Kakalungkot po ngayon maraming anak na naglalayas. Maraming anak ang nagre-rebelde. Kamakailan nanonood ako ng PBB, ng Pinoy Big Brother. Nakikita ko lang naman sa mga reels. Hindi naman talaga ako taga-subaybay. Pero isang araw nakapanood ako ng isa sa mga housemates ni Kuya sa PBB ay naglayas. At halos 2 taon na siyang hindi umuuwi sa kanyang ina, sa kanilang tahanan. Nagulat lamang ako sapagkat siya pa yung may ganang maghintay para siya'y lapitan ng kanyang ina at hingan ng kapatawaran. Hindi ba't kung sino yung lumayas,
siya dapat yung manghingi ng tawad. Kung sino yung lumayas, siya dapat ang bumalik. Pero mga minamahal na kapatid, ano ba pag sinabi nating kasalanan? Nakakatuwa at kawili-wiling pagpapaliwanag at pagsasalaysay ang ibinigay ni Jesus. Sinabi sa atin ni Jesus ngayon na ang kasalanan ay ang paglayo sa tahanan ng Ama. Hindi dahil pinalayas ka, kundi dahil kusa kang umalis. Mga minamahal na kapatid, tayo ba ay nasa tahanan pa rin ng ating Ama? Pag sinabi nating tahanan, hindi ito yung simbahan. Hindi ito yung tahanan na literal ng ating Ama. Pag sinabi nating tahanan, yung tahanan ay kung saan we feel at home. At home na at home tayo. Di ba kapag pumupunta tayo sa ibang lugar, sa ibang bahay, namamahay tayo kung minsan. Nito lamang nagpunta kami sa Baguio, 4 days or 3 days. At isa sa mga kasama namin namamahay. Kasama ko yung mga taong simbahan, 15 kaming magkakasama. At may isa sa amin, hindi mapadumi, 3 araw na namamahay. Iba talaga pag sariling tahanan. Pero kapag nasa ibang tahanan tayo, parang hindi tayo ganoong kakomportable. Home is where we feel at home. Kaya minsan nga gustong-gusto na nating umuwi. Minsan kapag nasa ibang lugar ako, gustong-gusto ko nang umuwi. Bagamat nag-e-enjoy ako, pero iba pa rin kapag tahanan. Mga minamahal na kapatid, bakit ko ba sinasabi ito? Napakaganda ng pagsasalaysay ni Jesus tungkol sa isang talinghaga. Kwento lamang ito. Hindi naman totoong nangyari ang mabuting balita sa atin. Ito'y isa lamang talinghaga, isang kwentong nagpapahayon ng mensahe. At ano ang mensahe ng ating ebanghelyo? Itong nakababatang anak, naglayas, kinuha ang ari-arian, ang mana. Di ba parang pinatay mo ang iyong ama at ina kapag kinukuha mo na agad yung mana? Magsabi ka, akin na po yung mana, yung mana na para sa akin. Para bang pinapatay mo na agad yung magulang mo kapag kinukuha mo na yung mana? Pero bagamat ganoon, ibinigay ng Ama ang mana para sa bunsong anak. Ano ang nangyari dito sa anak na ito? Siya'y lumayo sa tahanan ng Ama. Akala niya, matatagpuan niya ang parang tahanan din. Pero hindi. Naging alipin siya. Ang naging tahanan niya ay tahanan ng mga baboy. Wala siyang makain. Kung sa tahanan ng kanyang ama, ang mga alipin ay may nakakain, pero siya na naging alipin, walang makain, nagugutom. Kaya ano yung last resort niya? Umuwi, bumalik sa kanyang ama. Sabi niya, yung mga alipin ng aking ama may nakakain at masasarap ang kinakain at pinagsasaluhan nila. Kaya napagpasyahan niyang bumalik, parang nagsisisi siya sa kanyang mga nagawa. Siya'y nang babae, nilustay ang kanyang kayamanan, ang kayamanan ng kanyang ama. Pero wala siyang napala. Hindi niya natagpuan ang tahanan, kaya't siya'y nagpasyang bumalik. At ano ang ginawa ng ama? Malayo pa lamang,
siya'y tinatanaw na ng kanyang ama. Sinalubong siya, pinagdamit, isinuot ang singsing para ipakitang ang aking anak ay may dignidad. Sinong ama ang gagawa niyan? Hindi ba't kalimitan kapag tayo ang nagawa ng kasalanan, sasabihin natin, kawasa ka, ginawa mo yan? Pero hindi yan ang ginawa ng ama. Sinalubong, dinamitan, pinagpatay ng mga hayop, sila'y naghanda na parang piyesta, sapagkat sila'y nagagalak na ang isang anak na makasalanan, na ang isang anak na namatay ay muling nabuhay. Mga minamahal na kapatid, umuwi na tayo. Baka mamaya-maya may tumayo at mag-walk out. Sabi ni Father, umuwi na tayo. Hindi naman ganoon, mga kapatid. Umuwi na tayo sa tahanan ng Ama. Kung may mga pagkakataon na parang hiningi natin ang ating mana mula sa ating Ama, umuwi na tayo sa tahanan ng Ama. Kung may mga pagkakataon na tayo'y nahuhulog sa pagkakasala, umuwi na tayo sa tahanan ng Ama. Today is Laetare Sunday, isang kagalakan para sa atin. Parang sinasabi din sa atin ng Diyos, umuwi ka na, naghihintay lamang ako sa iyo. Umuwi ka na, kahit ganyan ka makasalanan, naghihintay lamang ako sa iyo at tatanggapin kita ng buong buo. Mangumpisal ka na kung 1 taon, 2 taon, 10 taon, 20 taon ka nang hindi nangungumpisal. Umuwi ka na, naghihintay lamang ako sa iyo. Maaaring yan ang sinasabi sa atin ni Jesus ngayon. Kailan tayo huling nangumpisal? Hindi ba't ang turo, one of the precepts of the church, dapat tayo'y nangungumpisal at least once a year. Kaya nga pag may mga nangungumpisal sa akin, hindi ako tumitingin. Baka kasi sila mahiya. Pero kahit naman kita ko ang kanilang mukha, walang nakakahiya, ikakatuwa ko pa sapagkat ang isang namatay ay muling mabubuhay. Kahit gaano pa kabigat yan. Kamakailan lang po last week, meron tayong tinatawag na reserved sins. Yung obispo lamang ang may kakayahan na magpatawad o Santo Papa. At last week, binigyan ako ng bishop ng 10 reserved sins. Ano ba yun? Abortion, yung nagpalaglag ka ng bata sa iyong sinapupunan, yung heresy, yung direct attack to the Pope or the Bishop, yung nagagalit ka sa Santo Papa, inaatake mo. Marami pang reserved sins. Pero kalimitan, abortion. Kaya mga minamahal na kapatid, kung kayo ay nakaranas niyan o may kakilala kayong nagpalaglag, hikayatin natin, sabihin natin, umuwi ka na sa tahanan ng Ama. Naghihintay lamang ang Diyos na mangumpisal ka. Si Father Romel may 10 reserved sins pa. O habang may natitira pa sa inyo, grab it. May nagtanong sa akin, paano Father kung may nangumpisal sa inyo na siya'y pumatay, ano po ang gagawin ninyo? Di patatawarin, sapagkat ang isang makasalanan, kahit gaano pa yan makasalanan, tatanggapin niya ng Diyos. Magsasaya ang langit, sapagkat ang isang anak ay namatay na at muling nabuhay, umuuwi sa tahanan ng kanyang ama. Mga minamahal na kapatid,
umuwi na tayo. Nabanggit din sa ating ebanghelyo ang panganay na anak. Siguro parang katulad din tayo ng panganay na anak na ito. Wala siyang ibang ginawa kundi paglingkuran ng Ama. Wala siyang ibang ginawa kundi ang pagiging matuwid. Pero nang makita niyang ang kanyang bunsong kapatid ay tinanggap ng kanyang ama, parang hindi niya matanggap, parang nagtampo siya. Mula siya sa bukid, parang ayaw niya nang pumasok sa tahanan ng kanyang ama. Bakit? Hindi niya matanggap na siyang matuwid, na siyang walang ibang ginawa kundi paglingkuran ng ama, ay hindi ginawa ng ganitong klaseng paghahanda ng ama. Ako, matuwid. Ako naglingkod sa iyo ng tapat, pero hindi ka nagbunyi katulad ng aking kapatid. Nagtampo. My dear brothers and sisters, ano yung message naman ito? Akala natin matuwid tayo. Akala natin buong puso, buong buhay natin naglilingkod tayo sa Diyos at hindi natin minsan matanggap-tanggap. Bakit yan makasalanan? Nasa simbahan. Bakit yan naglilingkod sa simbahan? MBG, CWL, Apostolado ng Panalangin, makasalanan pero tinatanggap sa simbahan. My dear brothers and sisters, let us not be like this elder brother, sumisilip sa kanyang kapatid. Hindi matanggap na kahit gaano pa yan makasalanan, kahit sinong makasalanan, tatanggapin at sasalubungin ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, today's Sunday, Laetare Sunday, mangalak tayo sapagkat inaanyayahan tayo ng Ama, umuwi na tayo sa kanyang tahanan. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo buhat sa Diyos sa totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, hingitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatao siya lalang na Espiritu Santo kay Mariang Berhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa aton ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinintay ko ang muling pagkabuhay na nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Si Jesus ang daan ng pakikipagkasundo natin sa Diyos. Sa kanyang ngalan ay dalhin natin sa maawaing Ama ang ating mga panalangin para sa kabutihan ng sanlibutan. Ang tugon sa mga kahilingan, Panginoon, panumbalikin mo kami sa iyong pagmamahal. Panginoon, panumbalikin mo kami sa iyong pagmamahal. Sapat na mangaral ng Ebanghelyo na nag-aanyaya sa lahat tungo sa pagsisisi at pagbabagong uri ng pamumuhay.
Manalangin tayo. Panginoon, panumbalikin mo kami sa iyong pagmamahal. Panginoon, panumbalikin mo kami sa iyong pagmamahal. Panginoon, panumbalikin mo kami sa iyong pagmamahal. Pagkasundo ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, panumbalikin mo kami sa iyong pagmamahal. Upang ang mga kasapi ng pag-ibig sa kapwa at mga tagapagtabuyod ng responsabling mass media at Bulletin Lucentino at ng programa ng Balikhandog ay magsilbing ulay ng kapayapaan kung saan may kaguluhan. Manalangin tayo. Panginoon, panumbalikin mo kami sa iyong pagmamahal. Upang ang mga pumanaw na nakaanib ng pag-ibig sa kapwa at lahat ng lumisan na sa mundong ito ay dalisayin ng mapagpatawad na pag-ibig ng Diyos at magkamit ng kapayapaang walang mali. Manalangin tayo. Panginoon, panumbalikin mo kami sa iyong pagmamahal. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salita ay nangaral ng kapayapaan sa mundong makasalanan at nagkaloob sa sangkatauhan ng regalo ng pakikipagkasundo sa bisa ng hirap at kamatayang kanyang dinanas. Turuan mo ang bawat isang nagtataglay ng kanyang pangalan na sumunod sa kanyang halimbawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat at maghanda tayo para sa pag-aalay. Ihanda na po natin ang ating mga alay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang
at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin, ipahayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas na Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda na po natin ang ating sarili sa pagtanggap sa banal na komunyon.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang tapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa taon ng bokasyon. Amang Makapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristong iyong anak at ng banal na Espiritu ng pag-ibig, lumalapit kami sa iyo na may kapakumbabaan. Humingi kami ng kapatawaran sa mga pagkakataong hindi namin napakinggan ang iyong tinig o panawagan. Sa pagdiriwang namin ng taon ng bokasyon, sa ika-54 na anibersaryo ng Diocese ng Lucena, nagpapasalamat kami sa pagtawag mo sa amin tungo sa kabanalan. Maging ito man ay buhay angkan, walang asawa, pari, religyoso at religyosa. Tulungan mo kaming yakapi ng may galak, katatagan at pagtityaga ang pinili naming paraan ng paglilingkod. Naway sama-sama kaming maglakbay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig tungo sa simbahang sinodal. Masundan ka nawa namin araw-araw at maging saksi nawa kami sa iyong nag-uumapaw na habag, kalinga at pagmamahal. Amen. Maria, ina ng bokasyon. Ipanalangin mo kami. Ang lahat po ay magsiupo. Inaanyayahan po lumapit sa unahan kung may nagdiriwang na kaarawan o anibersaryo sa kasal para sa pagbabasbas. Ganon din po ang may dala ng religious articles, din po sa bandang unahan para po mabasbasan. Panalangin sa mga nagdiriwang ng kaarawan. Mapagmahal naming Ama, nagpapasalamat kami sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob sa mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kanila, sa kagalakan nila sa biyaya mong buhay, pagmamahal, pamilya at mga kaibigan. Pagpalain mo sila at patnubayan ng iyong pagmamahal upang malasap pa nila ang ligaya ng darating na araw at taon sa kanilang buhay. Naway maging kalugod-lugod sa iyong kalooban ng lahat ng ito na aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Mapagmahal naming Ama, itinanghal mo ang pagbubuklod ng lalaki at babae sa sakramento ng kasal na siyang sagisag ng pagtitipan ng iyong anak at ng simbahan bilang kaniyang kabiyak. Pagpalain mo ang mag-asawang naririto at nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang kasal. Patuloy nawa nilang matularan ang halimbawa ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose. Sa mga pagsubok sa buhay, ipadama mong ikaw ay kapiling nila. Sa mga pangangailangan nila, madama nilang ikaw ay kanilang katulong at kaagapay. Sa kasaganaan sa buhay, maalaala nawa nilang ikaw ang pinagmumulan at kaganapan ng lahat ng kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Happy birthday po at happy anniversary. Palakpakan naman po natin sila. Mga pabatid, una, magkakaroon po ng proyektong Maramihang Kasal o Mass Wedding dito sa ating simbahan sa darating na May 21, 2025 para sa mga nagsasama na ng 5 taong pataas na nasasakupan ng ating parokya. Ito po ay inisyatibo ng ating lingkod pari, Father Francis Bingkong. Magsadya lamang po sa ating opisina parokyal para sa mga detalye ng pagpapatala. Hanggang April 30, 2025 lamang po ang huling araw ng application. Sa darating na April 4, 2025, araw ng Biyernes, ay isasagawa ang taunang Bisita Iglesia Cum Via Cruces na mga mananampalataya ng ating parokya. Magsisimula po ang gawain sa ganap na ika-6 ng umaga sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan at kasunod na rin po ang una at ikalawang istasyon. Ang mga lugar po na ating tutunguhin ay ang mga sumusunod. Parokya ng Immaculada Concepcion, Lutucan, Sariaya, Quezon, 3rd and 4th Station. Parokya ng Mahal na Birhen ng Peña Francia, Gulang-Gulang, Lucena City, 5th and 6th Station. Basilica Menor ni San Miguel Arcangel, Tayabas City, 7th and 8th Station. Parokya ng San Francisco ng Assisi, Sariaya, Quezon, 9th and 10th Station. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Concepcion, Sariaya, Quezon, 11th and 12th Station. At parokya ng San Pedro Bautista, Quezon, Candelaria, Quezon, 13th and 14th Station. Ang dress code po ay kulay puti at meron din pong flaglet para sa may sasakyan sa halagang 100 pesos. Ang malilikom na pondo dito ay gagamitin sa gawaing pastoral ng mga laiko ministro sa parokya at ganun din para sa mga tanging gawain ng Adorasyon Nocturna Pilipina sa ating parokya. Ang ating parokya ay muling maglunsad ng proyektong pailaw sa Santissimo sa pamamagitan ng kandila na gaganapin sa darating na Huwebes Santo, April 17, 2025. Ito po ay isang fundraising project na kung saan ang halaga ng bawat kandila ay 500 pesos at 100 pesos naman po para sa light a candle para naman sa araw ng Biyernes Santo, April 18, 2025. Ang pundo po na malilikom dito ay gagamitin sa mga pangailangang pastoral ng ating parokya, sa mga nagnanais pong magpaabot ng kanilang suporta at tulong, mangyaring makipag-ugnayan lamang po sa ating opisina parokya. Ganon din sa mga nagnanais po maging PPCRB volunteers para sa darating na halalan 2025, maaari po kayong makakuha ng form sa ating opisina parokyal. Sa darating pong April 7, 2025, araw ng Lunes, ay magkakaroon po ng paglilinis sa buong loob at labas ng simbahan sa ganap na 8 ng umaga, kung kaya't ang lahat po ay inaanyayahang makiisa sa gawaing paglilinis. Magdala po ng basahan, walis at kung ano pa mang maaring gamiting paglilinis. Maraming salamat po. Ganon din po pinasasalamatan natin ang ating Mass sponsor, Sunday Mass sponsor, sina Juliet De Luna and family, Labarida Pizza House, Amelia Villanueva and family, Divina Cueto and family, Conchita Wong and family, Mr. and Mrs. Joseph and Chato de la Cruz and family, Oset Copo and family, Rolly and Gina Velasco and family, Maricel Dueñas and family, at El Shaddai Candelaria Chapter. Palakpakan po natin sila. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.